Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang ihahain sa Kamara ngayong araw. Bureau of Immigration pinag-iisipan ang posibleng paghahain ng reklamo laban kay Attorney Harry Roque dahil sa umano'y iligal na paglabas ng Pilipinas. Ilang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc muling nakaranas ng harassment mula sa Chinese vessels. Deklarasyon ng martial law sa South Korea, binawi na ni President Yoon Suk-yeol. Mga Pilipino sa South Korea pinayuhan na manatiling kalmado. At Northern Luzon makakaranas ng malalakas na pagulan dahil sa shear line ayon sa Pag-asa. Pagtaas ng tubig sa Cagayan River, binabantayan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, December 4, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, magsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Coalition sa Kamara sa ngayong araw, December 4. Ayon kay Kabataan Representative Raul Manuel, sinusuportahan ito ng iba't ibang sektor tulad ng kabataan, urban poor at religious groups. Ang reklamo ay ukol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ito na ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte kasunod ng naunam mula sa civil society groups na inendorso ng Akbayan Party List. Hindi pa kinukumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang mga umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Samantala, iniimbestigahan na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang dalawang opisyal mula sa kanilang hanay na itinuturong nag-disburse ng malaking bahagi ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng Sandataang Lakas ng Pilipinas tungkol sa umano'y banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ipinahayag ni Colonel Margaret Prancel Padilla, tagapagsalita ng AFP. As of this time, sir, wala pa po kaming confirmation on that. But I said, any po na statements that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. Matatanda ang ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang umano'y banta sa kanyang buhay noong nakaraang buwan sa isang Zoom press conference kung saan binantaan din niya sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ng AFP na nakahanda silang protektahan ng pangalawang Pangulo. Sir, as I said, it is country and not color. Sa AFP, sir, we will be performing our duty to protect her no matter what. And we will ensure her that each of us can perform that duty. Kung sino man po yung i-detail sa kanya will be selected based on merits and they will be professional and loyal po sa chain of command. Samantala, nagsasagawa na ng imbestigasyon ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa posibleng kasong administratibo na maaaring makaharap nina Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na nasa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso noong nakaraang buwan, sinasabing sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica ang nag-disburse ng malaking pondo mula sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. This is an ongoing investigation. No? In our part for the Armed Forces of the Philippines, we're looking at the merits of the case on kung ano po ang pwede naming makita doon in terms of administrative issues that we have to address. And kung meron man, that's when we will be acting accordingly. Nilinaw naman ng AFP na sumasailalim pa sa proseso at under transition pa ang pag-recall sa kanila. At sa ngayon, nasa Vice Presidential Security and Protection Group pa rin sila. This is under process. They're not yet recalled as you had mentioned. Clarify ko lang nun.
they are being replaced. No? So, if ever temporarily placed as being mentioned by the Chief of Staff. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Bataan Representative Geraldine Roman na ang ulat ng PSA ukol sa kawalan ng record ni Mary Grace Piatos ay maaaring dagdag ebidensya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa dokumento ng OVP, si Piatos ay pumirma bilang tumanggap ng confidential funds, ngunit pinagdududahan ang pagkakakilanlan nito. Ayon kay Representative Jude Asidre, ang paggamit ng pekeng pangalan o gawa-gawang dokumento ay maituturing na pagtataksil sa tiwala ng publiko. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications, Dumistansya ang Malacanang sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang impeachment laban sa Vice Presidente. Narito ang report ni Nel Mariboho. Malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang pagtutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos maghain ng consolidated impeachment complaint ang ilang civil society groups sa Kamara laban kay VP Sara. Impeachment, the statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. Ayon kay ES Bersamin, walang kinalaman ang Malacanang sa naging aksyon na ito laban sa Vice Presidente, partikular na ang banta ng pagpapaalis sa pwesto nito sa pamamagitan ng impeachment. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Congressman Joel Chua, hindi pa niya matitiyak kung susuportahan ng mga mambabatas ang naturang inihaing impeachment complaint. Well, sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan dahil sa ngayon talaga, sa totoo lang, very busy ang mga congressman, hindi lang sa Congress, pati sa mga kanya-kanyang district dahil alam naman natin, by next year talagang campaign period na. Sa oras na matanggap ng House Speaker ang verified impeachment complaint, may hanggang 10 araw na session days siya upang maisama ito sa order of business at 3 araw pang session days upang mai-refer naman sa House Committee on Justice. Sa December 18, nakatakda ang session break naman ng Kongreso. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Senador Jinggoy Estrada na kapos na sa panahon sakaling iakyat sa Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit sinasabi ni Senador Estrada na hindi na kaya ng oras ng Senado sakaling matuloy ang impeachment trial kay VP Duterte? Ella, sinasaalang-alang ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang limitado na lang ng mga sessions ng Senado para nga sa 19th Congress. Batay sa calendar of sessions ng 19th Congress of the Philippines, December 21 mag-a-adjourn ang Kongreso upang bigyang daan ang holiday break. Mag-resume ang session sa susunod na taon sa January 13 at muli itong mag-a-adjourn wala pang isang buwan, partikular na sa February 7, 2025. Muli namang isasagawa ang session sa June 2, ngunit matatapos din sa June 13, 2025.
Kaya ayon kay Senador Estrada, kapos na sa oras ang mataas na kapulungan ng Kongreso sakaling matuloy na iakyat ang impeachment complaint sa kanila. Hindi naman ito matiyak kung maaaring magsagawa ng special session para sa pagsasagawa ng impeachment trial. Muli namang giniit ni Estrada na hindi ito pabor sa pagsasagawa ng impeachment process. Ito ay dahil magdudulot lang ito ng pagkakabahabahagi sa politika at publiko. Wala rin anya itong maidudulot na benepisyo sa taong bayan at makahahadlang pa sa iba pang mas kinakailangan trabaho ng sangay ng legislatura. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Umaasa ang grupong akbayan na aaksyonan agad ng Kongreso ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, napakahalaga ng isyung ito na may kinalaman sa accountability ng isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, kaya ganito na lang kaigting ang panawagan nila rito. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mainit na isyu ngayon ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At para sa isang abogado gaya ni Rico Domingo, sa ganitong sitwasyon ay lubhang apektado ang estado ng bansa, hindi lamang pagdating sa politika. Yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao, ay nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte sa impeachment. So, ano nangyayari? Yung mga legislations na pending ngayon sa House at saka sa Senate, mukhang backseat na yun. Kasi inuuna nila itong impeachment. Kapag ganito aniya ay naisasantabi ang ilang mga panukalang batas dahil magiging prioridad na matapos ang impeachment. Ang mga problema sa bansa na dapat natutugunan ay naipagpapaliban na rin. Dagdag pa ni Atty. Domingo na hindi madali ang proseso ng impeachment. Ngunit kung dumating sa punto na ang vice-presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Nasa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong vice-presidente, ngunit kinakailangan itong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Yung nominated person to be the vice president, nominated by the president, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority na ngayon, then yun ang hihiranging vice president na bago. Sinabi pa ni Atty. Domingo na sa nangyayaring gulo sa politika, nawawala ang tiwala ng ilang botante sa mga politikong kanilang ibinoto at pinagtiwalaan noong nakaraang eleksyon. Kaya sa lahat ng botante sa bansa, mahalaga na sa darating na eleksyon ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidatong ating iboboto dahil dito magsisimula ang pagbabago na pangarap ng bawat Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang itinaas ng travel expenses ng Office of the Vice President noong 2023 kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa Commission on Audit, majority sa gastos na ito ay ginawa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang sariling security team. Sa 2024 report ng COA sa paggastos ng OVP, binigyan diin ng State Auditor ang 693% pagtaas sa international travel expenses ni Duterte. Ang mga gastusin na ito ay tumaas mula 1.4 million pesos sa huling kalahati ng 2022 nang siya ay pumalit kay Leni Robredo hanggang 11.1 million pesos noong 2023. Gayunpaman, hindi tinukoy ng ulat ng audit kung saan naglakbay si Duterte sa ibang bansa noong 2023. Matatandaang 3 ang naging international travel ng pangalawang Pangulo nitong nakaraang taon habang siya ay concurrent na naninilbihan din bilang kalihim ng Department of Education. Isa sa travel na ito ay sa Brunei noong Hunyo
kung saan kinatawan niya ang Pilipinas sa taunang kumperensya ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Kinumpirma ng Department of Justice na nasa labas na ng bansa si dating presidential spokesperson, Secretary Harry Roque. Pero kahapon, naisumiti na nito ang kanyang counter affidavit sa Department of Justice sa pamamagitan ng kanyang abogado. Plano naman ngayon ng DOJ panel na ipatawag sa isang clarificatory hearing ang dating kalihim upang kumpirmahin kung personal nitong pinanumpaan ang kanyang isinumiteng kontra sa laysay. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Justice. Although we've heard rumors, but there was no confirmation until now, when he himself admitted na he's already in Abu Dhabi and that he executed his counter affidavit, took his oath before a consul in Abu Dhabi. So that is a clear admission that he's out of the country. Inamin din ng dating tagapagsalita ng Duterte administration na wala na nga siya sa Pilipinas. I am still outside the country. Kahapon, inihain ng abogado ni Roque sa DOJ ang kanyang counter affidavit upang sagutin ang human trafficking charges na isinampalaban sa kanya. May kinalaman nito sa umano'y kaugnayan niya sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Kiit ng dating kalihim, walang basehan ng akusasyon laban sa kanya. Sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po'y nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panloloko at para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Notaryado at may tatak mula sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi ang kontra sa laysay ni Roque. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, nais nila itong ipatawag sa isang clarificatory hearing upang patunayan kung talagang personal itong inihain ng dating kalihim. Now, even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Kasi number one, wala siya sa jurisdiction ng aming panel dito sa Pilipinas. The only way that we can consider that is if he executes the affidavit and has it notarized or apostilled before the embassy of the country where he is at that particular time. Pero hindi na ito kailangan ayon kay Roque. Hindi na po. Kung gusto nila ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangang ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. May naka-isyong immigration lookout bulletin na kay Attorney Harry Roque, pero hindi ito sapat para pigilan siyang makalabas ng bansa. Kaya ayon pa kay Padulyon, humiling sa panel of prosecutors ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng precautionary hold departure order laban kay Roque at iba pang respondent sa kaso. Pero syempre kung magpa-file ka ng precautionary hold departure order, the intention is to prevent him from leaving the country. But if he's already there, it might be a problem for us also. There is still a need to do that. Kaugnay nito, nakahanda ang DOJ na makipagtulungan sa Bureau of Immigration upang alamin ang detalye kung kailan nakalabas ng bansa ang dating kalihim. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang personal na pagpunta ni former presidential spokesperson Harry Roque at asawa nito na si Myla sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi. Ayon kay DFA Undersecretary Ernie Abella, natanggap nila ang impormasyon mula sa embahada. Anya, pumunta ang mag-asawang Roque sa embassy para sa consular service, partikular na ang pagpapanotaryo na hindi naman nangangailangan ng prior appointment sa tanggapan. Ibinigay naman ng embahada sa mag-asawa ang serbisyo para sa dokumentong na-issue sa labas ng bansa upang gamitin sa Pilipinas. Dagdag pa ng DFA, nakapagpresenta naman sina Roque o si Harry Roque at asawa nito ng valid passports at lumalabas na legal ang pananatili nila sa UAE. Noong Oktubre ay sinampahan ng kaso ang dating kalihim at iba pa kaugnay ng human trafficking sa operasyon ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga.
Pinag-iisipan ngayon ng Bureau of Immigration ang posibilidad na paghahain ng reklamo laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ang umano'y iligal nitong paglabas ng Pilipinas. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may information na ba ang Bureau of Immigration kung papaano nakalabas ng Pilipinas si Attorney Roque gayong hindi ito dumaan sa immigration protocols? Magandang tanghaling aga. Sa ngayon ay nag-iimbestiga at kumakalap na ng datos sa Bureau of Immigration patungkol nga sa nangyaring paglabas sa bansa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa inilabas na pahayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, naniniwala sila na nakalabas ito ng bansa sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Ayon pa kay Biado, sa malamang ay pinalsipikan nito ang immigration clearance niya para tanggap sa bansang pupuntahan nito. Kaya pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasampa ng kasong falsification of public documents laban kay Roque. Dagdag pa ni Biado na nakalagay ang pangalan ni Roque sa Immigration Lookout Bulletin at kilala itong personalidad kung kaya't imposible niya na ito ay nakilala kung dumaan sa formal court. Ayon naman sa Department of Justice, napapanahon na para maberipika ang umiiral na sistema sa mga pampubliko at pribadong pantalan at paliparan sa bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng the port, airports natin or mga private hangars and all that. I don't know. We don't want to speculate, but we have to really to know how these things happen as regularly. Kasi kay Alice Goon, baka nangyari din ganyan. Sinabi rin ng BI na lahat ng formal entry at exit points sa bansa ay mayroong closed circuit television o CCTV. Sa ngayon ay makikipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi upang makakuha ng iba pang detalye patungkol sa pagbiyahe doon ng dating presidential spokesperson. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinatawa ng 4 na taong pagkakakulong ang 13 Pilipinas sa Cambodia dahil sa pagiging surrogate mothers. Ito ay matapos mapatunayan ng korte na may intensyon silang ibenta ang mga sanggol kapalit ng pera na itinuturing na human trafficking. Taong 2016 ang ipagbawal ng Cambodia ang commercial surrogacy. Muling nakaranas ng harassment mula sa mga Chinese ang ilang barko ng Pilipinas na nasa Bajo de Masinloc upang magpatrolya at sumuporta sa mga Pilipinong mangingisda doon. Sa video na ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita ang hinabol at malapitang binomba ng tubig gamit ang water cannon ng isang Chinese Coast Guard vessel, ang BRP Datu Pagbuaya, at pinuntirya ang navigational equipment nito. Hindi pa nakontento dito ang mga Chinese. Ginigit-git pa nila ang barko ng Pilipinas at muling ginamitan ng water cannon. Ayon kay Tariela, nangyari ang insidente pasado alas 6 ng umaga kanina. Hinarang, binuntunan at hinaras din ng ibang barko ng Chinese Navy ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra. 4 na China Coast Guard vessel at 2 barko ng Chinese Navy ang sangkot sa pinakabagong insidente ng harassment sa Bajo de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, ayon kay Tariela, magpapatuloy ang PCG at BFAR sa pagpapatrolya sa lugar at sa pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa sariling karagatan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malayo pa ang tatahaki ng pamahalaan para masugpo ang korupsyon. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagsunod sa batas at mga regulasyon, kailangang maisulong ang kultura ng integridad sa gobyerno. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Malayo pang matapos ang laban ng pamahalaan kontra korupsyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdaraos ng 5th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption Implementation and Review sa Malacanang.
Gaps in implementation, evolving political climates, and systemic vulnerabilities remind us that the war against corruption is far from over. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa paghimok na sumunod sa mga batas, kailangan maisulong din sa lahat ang halaga ng integridad sa paglilingkod bayan. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Para naman kay Senate President Francis Escudero, kailangan maisulong ang digitalization para mabawasan ang korupsyon. We should digitalize the system because the portals for payment of fees, permits for business and public expenditures are windows through which these can be monitored and seen. Ipinaliwanag naman ng Kamara na bahagi ng kanilang responsibilidad sa mamamayan ang pagsasagawa ng mga pagdinig upang maisulong naman ang mabuting pamamahala. The ongoing hearing in the House demonstrate our unwavering resolve to uphold accountability and transparency. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mabibili na simula bukas sa piling lugar sa Metro Manila ang bigas na nagkakahalaga ng 40 pesos per kilo. Bahagi ito ng Kadiwa ng Pangulo Program na layong maghatid sa ating mga kababayan ng mga murang bilihin. Mula sa Quezon City may report si Evan Alvarez live. Evan, sa mga lugar sa Metro Manila mabibili itong 40 pesos per kilo ng bigas? Magandang tanghali sa Eda, mabibili ng ating mga kasambahay itong 40 pesos per kilo ng bigas dito sa may Community Market, Guadalupe Public Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Pati na rin sa North Avenue MRT Station at Monumento LRT Station. Simula nga bukas sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay available na sa isang Kadiwa ng Pangulo Kiosk ang well-milled rice na mas mura ang halaga sa ilalim ng Rice for All program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, ang kiosk ay nilagay nila sa 5 palengke kung saan pinakamahal umano ang presyo ng bigas sa Metro Manila. Habang napili naman nila ang 2 istasyon ng tren dahil sa foot traffic o dami ng mga taong dumadaan. Ito ay upang maging accessible ito lalo na doon sa ating mga kasangbahay na papasok o uuwi galing sa trabaho. Tiniyak naman ng DA na hindi ito makakaabala sa mga commuter dahil nakikipagtulungan na sila sa Department of Transportation o DOTR upang magkaroon ng sariling espasyo ang Kadiwa ng Pangulo. Alright, maraming salamat, Evan Alvarez. Wala nang inaasahang pagtaas sa presyo ng mga holiday food items hanggang sa matapos ang taon ngayong 2024. Ayon sa Department of Trade and Industry, nangako ang mga manufacturer na hindi na sila magpapatupad ng price increase ngayong Disyembre. Ang detalye ihatid sa atin ni Lalaine Moreno live. Lalaine, papaano makatitiyak yung mga consumer na hindi na talaga tataas yung presyo ng mga holiday goods ngayong Disyembre? Ayon sa Department of Industry ay nakausap nila itong mga manufacturers at nangako sila na mananatili na ang kanilang presyo at wala na itataas. Balinsunod sa inilabas nila na price guide ng noong November 17 at hanggang katapusan yan ng taong 2024 o hanggang huling linggo ng buwang Disyembre. Wala nang alalahanin pa ang mga consumers sa presyo ng basic commodities kabilang ng holiday goods hanggang katapusan ng taong 2024. Ayon sa Department of Trade and Industry, nangako na ang mga manufacturers na mananatili ang kanilang presyo alinsunod sa inilabas na price guide ng DTI noong November 17. Wala na po tayong inaasahan pang tataas, no? Kasi po ang ating mga Noche Buena manufacturers naman po ay nag-commit na hanggang katapusan po ng taon, i-maintain po nila yung presyo na nasa price guide. So, hindi na po yan tataas pa. Kaya nakakaasa po ang ating mga consumers na kahit na medyo late na silang mamimili,
ay hindi po tataas ang presyo ng ating mga Noche Buena products. Ayon sa kagawaran, coordinated din ang kanilang price guide sa mga retailers. Kaya walang dapat ikabahala mga consumer na hindi pa nakakapamili ng kanilang ihahanda ngayong holiday season. Mas marami na rin iba't ibang klase ng mga produkto na maaaring pagpipilian ang mga consumer na hindi tumaas ang presyo. Katulad na lamang ng ham, fruit cocktail, queso de bola, queso mayonnaise, sandwich spread, pasta, macaroni at mga tomato sauce. Sakali namang may mananamantalang mga negosyante, maaaring dumulog ang mga consumers sa tanggapan ng DTI. Maaari namang magpataw ng administrative fine ng DTI na hanggang 300,000 pesos sa mga tindahan na napatunayang nanamantala o sobra-sobra ang price increase. Samantala, nananatili naman ang price freeze hanggang December 27 sa mga lugar na dinaanan ng mga bagyo. Kabilang dito ang mga sardinas, instant noodles, tinapa, kape, asin, sabon at sabon panlaba. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Kinilala ng pamunuan ng Philippine National Police ang kagitingan at katapangan ng mga pulis na nasugatan sa kasagsagan ng kilos protesta sa Maynila noong November 30 Bonifacio Day. Sa naturang protesta, 8 pulis ang nasugatan kung saan isa sa mga ito ang nadala pa sa ospital. Sinabi pa ni Chief PNP na dapat nakilalanin, parangalan at papurihan ang ipinakikitang tapang at dedikasyon ng mga pulis sa kanilang pag-aalay ng sarili sa kabila ng kaakibat na panganib ng kanilang tungkulin. Ipinakitaan niya ng mga pulis na humarap sa mga reliyista sa Mendiola ang profesionalismo at pinairal pa rin ang maximum tolerance sa kabila ng pagiging marahas ng mga demonstrador. Gayaan niya ni Bonifacio, dapat lamang ding alalahanin ang mga sakripisyo at kagitingang ipinakita ng mga pulis upang mapanatili lamang ang kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na hindi pa ipatutupad ang pagbabawal ng mga temporary plates sa mga motorcycle taxi. Ito'y kasunod ng panawagan ng mga motor taxi riders sa planong pagbabawal na pumasada ang mga walang lehitimong plaka mula sa LTO. Narito ang report ni JP Nunez. Bilang tugon sa pangamba ng mga rider at mga motorcycle taxi na mahuli kapag gumamit sila ng improvised plate, nilinaw ng Land Transportation Office o LTO kahapon, December 3, na nananatili pa ring suspendido ang memorandum para sa pagpapatupad nito. Ito ang Memorandum Circular VDM-2024-2721 kung saan nakapaloob ang guideline sa pagbabawal sa paggamit ng temporary plates o mga plakang hindi inisyu ng LTO. Gayon din ang Memorandum Circular VDM-2024-2722 kung saan nakapaloob na ang mga rider na kalahok sa motorcycle taxi pilot study ay dapat mayroong lehitimong plaka at RFID. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, mananatili itong suspendido until further notice. Pagkakataonan niya ito para mabigyan ng panahon ang mga rider na makakuha ng kanilang mga plaka. At para mapabilis ang proseso, inatasan ng LTO ang mga dealer na agarang ibigay sa mga rider ang kanilang plaka na hawak pa rin nila. Sa guidelines ng LTO, may multang 5,000 pesos kapag hindi nakakabit ang lehitimong plaka. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng Commission on Audit ang Department of Health dahil sa pagkasira ng mahigit 11 billion pesos na halaga ng mga gamot, bakuna at medical supplies noong 2023. Kabilang dito ang mahigit 7 milyong vial ng bakuna kontra COVID-19 na nag-expire sa mga bodega ng DOH at mga health facilities. Ayon sa COA, ang pagkasira ng mga supply na nagkakahalaga ng 11.2 billion pesos ay bunsod ng hindi maayos na pagpaplano ng pagbili at mahinang sistema ng distribusyon at monitoring sa mga ito. Pagdidiin ng COA
Labag ito sa Government Auditing Code ng Pilipinas. Inilagay ng COA ang mga na-expire at nasinang bakuna sa kategoryang quarantine. Naghihintay naman ang DOH ng karagdagang direktiba para sa pag-dispose ng mga ito, habang hinihanda naman ng mga opisyal ng Supply Chain Management Service ang ulat para sa pag-dispose ng mga bakuna ayon sa mga regulasyon ng COA. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa masamang epekto ng maling paggamit ng antibiotics. Ayon sa DOH, mahalagang matutunan ang responsableng pag-inom ng antibiotics upang maiwasan ang masamang epekto ng maling paggamit nito. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Posibleng magdulot ng antimicrobial resistance o AMR ang maling pag-inom ng antibiotics. Ayon sa Department of Health, ang AMR ay kondisyon kung saan hindi na tumatalab o umeepekto ang isang gamot o antibiotic para gamutin ang nakakahawang sakit na dulot ng bacteria, viruses, fungi at parasite. Ilan sa mga maling pag-inom ng antibiotics ay ang sobra o kulang sa dosage, poor sanitation at hygiene. Bakit po ba natin lagi sinasabi na kailangan take antibiotics responsibility? Kasi there's a really the bacteria or other microorganism really has the ability to evolve or adapt, mag-iba sila ng anyo na pwedeng yung mga antimicrobial na gamitin natin hindi na siya tumatalab. Ayon sa DOH, mas nagiging mahaba at mahal ang gamutan ng sakit kapag nagkaroon na ng mga side effect ang mga gamot. Paalala ng DOH, bumili sa mga lisensyadong tindahan lamang para matiyak na lihitimo ang antibiotic at maiwasan ng counterfeit. Huwag mag-self-medicate, sundin ang prescription ng doktor. Huwag agad uminom ng antibiotic kapag simpleng karamdaman lang at magpabakuna. Yung mga karaniwang infection po na mahirap gamutin dahil sa AMR, katulad ng TB, tuberculosis, specifically yung mga multi-drug resistant tuberculosis, even yung HIV-associated TB. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman sa ating weather update, makakaranas ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Northern Luzon, bunsod ng umiiral na shear line. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga lugar na uulanin ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, inaasahan rin na magdadala ng mga pag-ulan ang Northeast Monsoon o amihan sa extreme Northern Luzon, gaya ng Batanes. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng makulimlim na panahon at may kalat-kalat na pag-ulan o localized thunderstorms. Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Buntun Bridge sa Tuguegarao City sa Cagayan, bunsod ng nararanasang malalakas na pag-ulan doon. Base sa report ng Cagayan Public Information Office, as of 11 a.m., aabot na sa 7.7 meters ang level ng tubig sa Buntun Bridge na kasalukuyang nasa alert level. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mababang lugar na maging alerto dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa Ilog, Cagayan. Samantala, ipinauubaya na ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa mga alkalde sa bawat munisipalidad ang pagdedeklara ng suspensyon ng klase sa kanilang mga nasasakupan. Muli na namang nadagdagan ang bilang ng mga namatay sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa matinding pag-ulan na naranasan sa probinsya nitong mga nakaraang weekend. Samantala, natagpuan na rin ang isang mangingisda sa Camarines Norte na namatay noong linggo matapos lumubog ang sinasakyan nitong bangka dahil sa matataas na alon sa dagat dulot ng shear line. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje, live. Brian, maulan pa ba dyan sa Cam Norte at bakit nadagdagan ang bilang ng mga namatay dahil yan sa shear line? Lalawigan ng Camarines Norte,
Itong namatay kasi na ito, Ella, ay nangyari pa noong linggo, December 1, kung saan nakaranas ang lalawigan ng matinding pag-ulan dulot ng shoreline. Ayon sa ulat ng mga otoridad, kinilala ang namatay na si Eugene Queleteria, 52 anyos na taga Purok 1, Barangay Dumagmang, Labo, Cam Norte. Ayon sa investigasyon noong linggo, December 1, galing sa inuman ng biktima kasama ang isa nitong kaibigan nang hindi sinasadyang mahulog habang tinatawid ang spillway sa Barangay Dumagmang, Labo. Dahil sa malakas na current ng tubig, bunsod ng matinding pag-ulan dulot ng shoreline, hindi na nagawang iligtas pa ng mga rescuer ang biktima. Kahapon, December 3, natagpuan palutang-lutang ang bangkay nito sa Busigon River sa bayan ng Labo, Cam Norte na halos nasa decomposition stage na. Dahil dito, Ella, umakyat na sa 3 ang bilang ng mga namatay sa probinsya bunsod ng matinding pag-ulan na naranasan sa lalawigan nitong weekend dahil sa shoreline. Samantala, natagpuan na din ang bangkay ng isang mangingisda mula sa bayan ng Mercedes, Cam Norte na nawala simula pa noong Lunes. Ito'y matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa ilog at madala sa gitna ng dagat dahilan para lumubog ang binabantayan nitong bangka nitong hating gabi nitong linggo, December 1. Kahapon, dakong alas 3 ng hapon, nakitang palutang-lutang ang bangkay nito sa karagatang sakop ng isla ng Kinamanukan sa Barangay Sula, Vinsons, Cam Norte. Kinilala ang biktima na si Romeo Luganaw, taga Purok 1, Barangay 2 sa bayan ng Mercedes, Cam Norte. Ella, patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad dito sa probinsya na maging handa sa posibleng maranasan pa ng mga pag-ulan dahil nga patuloy na nakakaapekto ang shoreline sa halos karamihang lugar dito sa Bicol Region. Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Diyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang bayan ng Banggi sa Ilocos Norte, bandang alas 3 kaninang madaling araw. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang naitala ang lindol sa magnitude 5.9 sa nakalaunan ay ibinaba sa magnitude 5.7. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 23 kilometro. Sa lakas ng lindol, naramdaman rin ang mga pagyanig sa ilan pang mga lugar sa Ilocos Norte na umabot sa intensity 5. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan na ang pagkakaroon ng pinsala at mga aftershocks bunsod ng naranasang lindol doon. Binawi na ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang deklarasyon ng martial law. Ilang oras matapos itong mariing tutulan ng Kongreso sa botong 190-0. Tinuligsa ng mga mambabatas ang kanyang hakbang na layong patahimikin ang oposisyon at media dahilan upang hilingin ng ilang miyembro ng oposisyon ang kanyang pagbibitiw sa pwesto o impeachment. Umani ng protesta sa labas ng National Assembly ang deklarasyon kung saan nagdiwang ang mga rallyista matapos ang pagbawi ng martial law. Kinondena rin ng oposisyon ang anti-state forces na ginamit ni Yoon bilang dahilan para sa kanyang aksyon. Nagpahayag ng pagkabahala ang Estados Unidos sa sitwasyon at ikinatuwa ang pagbawi ng martial law. Iginiit naman ng White House ang kahalagahan ng demokrasya sa kanilang kaalyadong bansa. Samantala, sinabi ng mga eksperto na nagdulot ng pampulitikang kahinaan at kawalang tiwala ang krisis habang nanatili sa mababang antas ang suporta kay Yoon. Pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang ating mga kababayan na nasa South Korea na manatiling kalmado sa gitna ng mga pangyayari doon. Nauna nang nagdeklara ng martial law si South Korean President Yoon Suk Yeol na kalaunan ay binawi rin ito. Ang deklarasyon ng martial law sa South Korea ay sinasabing nag-ugat sa umano'y mga issue at kontrobersiya na kinasasangkutan ni President Yoon. Gayon din ang bumababa ang reputasyon ng demokrasya sa naturang bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Payo ng Embahada ng Pilipinas sa mga kababayan natin doon, sumunod lamang sa mga abiso na ipalalabas ng mga otoridad sa Korea, habang patuloy rin silang magbibigay ng kaukulang mga abiso hinggil sa sitwasyon doon.
Inihayag ni Secretary of State Anthony Blinken na magpapadala ang Estados Unidos ng $725 million na halaga ng mga armas sa Ukraine bago magtapos ang termino ni Pangulong Joe Biden. Kasama sa package ang Stinger missiles, bala para sa HIMARS, mga drone at mga anti-personnel mines. Tiniyak ni Blinken na hindi lamang ang Estados Unidos kundi higit 50 bansa rin ang magbibigay ng suporta sa Ukraine upang maipagtanggol nito ang sarili laban sa agresyon ng Russia. Sa kabuuan, tinatayang aabot na sa halos $5 bilyong ang nagastos ni Biden mula sa Presidential Drawdown Authority na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng armas mula sa mga stock ng bansa upang tulungan ang mga kaalyado. Nagpatuloy ang matinding snowstorm mula Michigan hanggang New York na nagdulot ng hanggang 5 talampakang niebe at malawakang pag-aantala sa mga highway gaya ng Interstate 90. Noong Lunes ng hapon, isinara ang bahagi ng Interstate 90 sa pagitan ng Hartford at Watervliet sa Michigan nang masangkot sa aksidente ang higit sa 12 sasakyan at 15 sasakyan pa ang nawala ng preno sa parehong lugar. 47 ang nadamay sa aksidente, kabilang ang 3 malalaking truck habang isang driver ang nagtamo ng critical injuries. Nagdeklara ng state of emergency ang mga estado ng New York, Pennsylvania at Ohio at ipinakalat ang troops ng National Guard upang tumulong sa clearing operations. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at pumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.